Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang action-adventure and thriller film na may pamagat na First Blood. Sa isang minahan ay makikita ang mga bilanggo na abala sa pagtitibag ng mga bato. Isa sa mga ito ay si Rambo na kasalukuyang nakakulong dahil sa kanyang mga nagawang labag sa batas. Pinatawag si Rambo ni Colonel Trotman at nagpaumanhin itong hindi nakadalaw sa loob ng 3 taon. Humingi ng tulong si Colonel Trotman kay Rambo para sa isang sikretong misyon, bagay na tinanggihan ni Rambo. Iginiit ni Trotman na kung magtatagumpay si Rambo ay palalayain siya ng presidente, kaya't nagbago ang kanyang isip. Dinala si Rambo sa United States headquarters na nasa Thailand upang ipaliwanag ang misyon. Nagpakilala ang mersenaryong si Eric subalit hindi interesado si Rambo at agad niyang pinuntahan si Trotman. Pinakilala ni Trotman si Rambo kay Murdoch na namumuno sa misyon. Tiningnan ni Murdoch ang military records ni Rambo at nagulat ito sa mga award na natanggap niya. Pumayag si Murdoch na si Rambo ang ipadala sa misyon kung saan ay kailangan niyang kumuha ng mga larawan ng isang prisoner camp sa Vietnam at mahigpit nitong sinabi na huwag siyang makikipaglaban sa Vietnam military. Pumayag si Rambo kaya't dinala siya ni Murdoch sa tech team kung saan ay mas makakatulong na mapadali ang misyon. Nakasisiguro si Murdoch na malaki ang maitutulong ng teknolohiya upang maging ligtas si Rambo. Inihanda ni Rambo ang lahat niyang kakailanganing armas at kamera pagkatapos ay tumungo na sila sa eroplano. Sa oras na yun ay sinabi ni Murdoch na hindi ito naniniwalang magagawa ni Rambo ang misyon. Nang makarating sa lugar ay pinaghanda si Rambo upang tumalon sa eroplano. Subalit nagkaroon ng problema ang parachute, dahilan upang mahirapang tumalon si Rambo. Nang marinig ito ay pinaabandona ni Murdoch ang misyon, subalit nagdesisyon si Rambo na putulin ang tali. Sumunod na araw ay himalang nakaligtas si Rambo at ngayon ay hinahanap niya ang nasabing prisoner camp sa kagubatan. Sa kanyang paglalakbay ay nakita niya ang isang kahina-hinalang tao na umaaligid sa gubat. Hinuli ni Rambo ang taong iyon kung saan ay nalaman niyang ito ay ang babaeng si Sarah, ang kanyang makakasama sa misyon at hindi isang kalaban. Naniwala si Rambo at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Itinanong ni Sarah kung bakit natagalan si Rambo kaya't sinabi niya ang naging problema sa eroplano. Alam ni Sarah na kailangan nilang dumaan sa tubig dahil matatagalan sila kung lalakbayin ang kagubatan. Nakipag-usap na pala si Sarah sa isang grupo ng mga pirata na magdadala sa kanila malapit sa prisoner camp. Binayaran nila ang mga pirata at sumakay sila ng bangka, ngunit nangangamba si Rambo na maaaring makita sila ng Vietnamese patrol boat. Pinakita ng pirata ang kanyang bazooka na kayang pataubin ang bangka ng kalaban sa isang bala lamang. Dahil mahaba ang biyahe ay nakapag-usap ng matagal si Rambo at Sarah. Hindi makapaniwala si Rambo na ang isang babaeng katulad ni Sarah ay makakatulong niya sa isang delikadong misyon. Ang ama pala ni Sarah ay dating nagtatrabaho sa intelligence service at sa pagkamatay nito ay siya ang pumalit. Samantala si Rambo ay alam niyang kapag hindi siya nagtagumpay ay wala na siyang asahang maghahanap sa kanya. Samantala nag-aalala si Trotman, kaya't nais niyang ipakuha na si Rambo bagay na hindi sinang-ayunan ni Murdoch dahil maaaring patay na rin ito. Nagpumilit si Trotman, kaya't isinama ito ni Murdoch sa rescue team. Matapos ang mahabang paglalakbay ay narating ni Rambo ang lugar malapit sa prisoner camp. Binilinan ni Sarah ang mga pirata na hintayin lamang sila at tumungo ang dalawa sa prisoner camp. Sa malayo ay akalaing wala ng tao ang kampo, ngunit nang lumapit si Rambo ay nakita niyang may mga bantay dito. May mga kinukuhang prostitute ang mga militar, habang naghahanda naman si Rambo na alamin kung nasaan ang mga bilanggo. Pinayuhan ni Sarah si Rambo na kumuha lamang ng mga litrato ng kampo subalit mas mahalaga kay Rambo ang buhay ng mga bilanggo. Pinaghintay na lamang niya sa labas si Sarah at maingat na pinasok ang kampo. Matapos manmanan ang buong paligid ay nahanap niya ang kinaroroonan ng mga sundalong Amerikano. Sinubukan niyang iligtas ang lahat, ngunit napansin niyang may mga sakit na ito, dahilan upang isang malakas na bilanggo na lamang ang kayang tulungan. Nahirapan ang dalawa na lumabas ng kampo sa kadahilanang mayat-maya ang patrolya sa paligid. Hindi gumamit ng baril si Rambo sa pagpatay sa mga sundalo upang hindi sila agad mahalata. Nahuli ng kalaban si Sarah buti na lamang at dumating si Rambo upang sagipin ang babae. Kinaumagahan na nakita ng mga sundalo ang mga pinatay ni Rambo kaya't nagmadaling pinatunog ng mga ito ang alarm.
Samantala nakahanda na rin si Trotman at Eric upang balikan si Rambo. Nagpatuloy naman sa pagtakas ang dalawa, kasama ang nailigtas na bilanggong si Jack. Nakarating sila sa lugar kung saan naghihintay ang mga pirata, habang ang mga Vietnamese sa pamumuno ni Lieutenant Tai ay papalapit sa kanila. Nakalayo na ang bangka ng mga pirata, kaya't tumawag si Lieutenant Tai ng backup. Samantala isa pang panganib ang kanilang kinakaharap dahil ginawa rin silang bihag ng mga pirata. Kinuha ni Rambo ang kanyang kutsilyo at nagawa niyang patayin ang mga pirata. Inutusan niya si Sarah at Jack na lumangoy patungo sa gilid habang susubukan niyang pasabugin ang paparating na Vietnamese patrol. Pinaulanan ng bala si Rambo ng patrol boat buti na lamang at naalala niyang may bazooka sa bangka. Ginamit niya ito upang pasabugin ang papalapit na bangka, ngunit isang pirata ang umatake sa kanya na nagtatago sa itaas ng bangka. Natakot si Sarah at Jack sa nangyayari kay Rambo dahil babangga ang paparating na patrol boat. Buti na lamang at nakuha ni Rambo ang kutsilyo upang mapatay ang kalaban bago pa sumabog ang bangka dahil sa pagsalpok ng patrol boat. Nang makarating sa gilid ay kailangan na nilang magmadali dahil papalapit na si Lieutenant Tai. Nang malapit na sa pick-up point ay nagpaalam na si Sarah kay Jack at Rambo. Malapit na sina Trotman habang nakita naman ni Lieutenant Tai ang dalawa dahilan upang paulanan sila ng bomba. Sa oras na iyon ay dumating na sina Trotman, kaya't agad nitong pinaulanan ng bala ang mga kalaban. Masayang binalita ni Trotman na buhay pa si Rambo, ngunit hindi ito nagustuhan ni Murdoch. Inutusan ni Murdoch si Eric na huwag ituloy ang pag-rescue kay Rambo at Jack. Pasasakay na sana ni Trotman si Rambo, ngunit tinutukan ito ng baril ni Eric. Wala nang nagawa si Trotman, kaya't naiwan si Rambo at Jack na malapit ng mahuli ng kalaban. Sa pagkadismaya ay napilitang sumuko si Rambo habang nakita ni Sarah ang buong pangyayari. Pagdating ng base ay agad na pinuntahan ni Trotman si Murdoch, ngunit iginiit nitong dapat ay kumuha lamang ng larawan si Rambo at hindi nag-rescue ng bilanggo. Alam ni Trotman na maling-mali ang desisyon ni Murdoch, ngunit pinalabas na siya ng kwarto. Sa kabilang dako ay sinimulan ng Vietnamese military ang pagpapahirap kay Rambo. Dumating ang helicopter ng Russia dahil kaalyado na ito ng Vietnam. Sa pamumuno ni Colonel Podolsky, ay tinakot nito ng kutsilyo si Rambo. Dinala ng mga ito si Rambo sa isang kwarto upang makakuha ng mahalagang impormasyon. Nais ni Podolsky na kontakin ni Rambo ang base upang aminin na pinadala siya upang mag-espya. Nagmatigas si Rambo kaya't sisimulan na ang pag-torture, habang si Sarah naman ay nagpanggap na prostitute upang makapasok sa kampo. Kinuryente ng paulit-ulit si Rambo, ngunit malakas ang kalooban niya at walang planong magbigay ng impormasyon. Alam ni Podolsky na sinadyang iwanan si Rambo sa utos ni Murdoch, ngunit hindi pa rin ito napagsalita si Rambo. Naawa na lamang ang mga bilanggo nang makitang paulit-ulit na pinahihirapan si Rambo. Samantala nagawang patayin ni Sarah ang isang sundalo at nakuha ang armas ni Rambo. Dinala ng mga sundalo si Jack kay Podolsky at binalaan nito si Rambo na bubulagin si Jack kapag hindi siya nagsalita. Tanggap ni Jack ang kanyang magiging kapalaran, ngunit ito ang bagay na hindi kayang tiisin ni Rambo. Dahil dito ay sinabi ni Rambo na kukontakin niya ang base. Nahanap ni Sarah kung nasaan si Rambo, bagay na madali namang napansin ni Rambo. Kinontak ni Rambo ang base, ngunit kinausap niya si Murdoch upang sabihin na magbabayad ito. Pinaputukan ni Sarah ang mga kalaban, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Rambo upang umatake. Nagmadaling kumilos ang Russian at Vietnamese military, habang abala naman si Rambo at Sarah na makipaglaban. Sa pamamagitan ng granada ay nagawa nilang tumakas at sa pilitang dumaan sa matinik na bakod. Dahil dito ay agad na pinalipad ng kalaban ang helicopter, bagay na mas nagpahirap sa pagtakas ng dalawa. Sa kabila nito ay nagawa pa ring iligaw ng dalawa ang mga kalaban, kaya't bumalik ang mga ito sa kampo. Sumunod na araw ay nilinisan ni Sarah ang sugat ni Rambo, habang hindi naman mapakali si Murdoch dahil sa banta ni Rambo. Muling nakiusap si Trotman kay Murdoch na magpadala ng rescue team kay Rambo. Ngunit gaya ng inaasahan, ay hindi pumayag si Murdoch, kaya't nais ni Trotman na siya na lang mismo ang pupunta. Samantala tila nagkakamabutihang loob na rin si Sarah at Rambo dahil sa nakita nilang pagkakatulad ng kanilang buhay. Nais na lamang ni Sarah na tumakas sa Vietnam kasama si Rambo at mamuhay ng tahimik sa Amerika. Hinalikan ni Sarah si Rambo at nangakong mananatili sa kanyang piling habang buhay.
Magpapatuloy na ng paglalakbay ang dalawa, subalit nakaabang na pala si Lieutenant Tai dahilan upang tamaan si Sarah. Labis itong ikinagalit ni Rambo kaya't pinaulanan niya ng bala ang mga kalaban. Nagmadaling tumakas si Lieutenant Tai habang sinubukang tulungan ni Rambo si Sarah. Subalit nawalan na ng buhay ang babae kaya't nagpasya siyang ilibing na ang bangkay nito. Inihanda ni Rambo ang kanyang armas upang ipatikim sa Russian at Vietnamese military ang kanyang ganti. Gamit ang karanasan sa digmaan, ay pinapatay niya ang kalaban ng walang maririnig na ingay. Epektibong armas rin ang pana dahil hindi siya nahahalata ng kalaban. Nagdulot ito ng takot sa kalaban dahil hindi nila makita kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanilang kasama. Sa wakas ay nakita na siya ng kalaban subalit ito ay isang patibong lamang ni Rambo. Sa paghabol kay Rambo ay nakarating sila sa isang village kung saan ay kumuha siya ng manok at gasolina. Nakarating sila sa isang tubuhan, kaya't pinaligiran ng kalaban ang nasabing taniman. Nakita ng mga ito ang dugo at inakalang galing ito kay Rambo. Nang makarating sa gitna ng tubuhan ay nakita ng kalaban ang manok at ang gasolinang ginamit ni Rambo. Agad na sinimulan ni Rambo ang sunog at nagpakawala ng mga pana na magpapasimula ng apoy. Madaling kumalat ang apoy at pinasabog na rin niya ang sasakyan ng kalaban. Sa pagtakas ni Rambo ay muli siyang nakita ni Lieutenant Tai kaya't pinaulanan siya ng bala hanggang maubos ang karga nito. Dahil ito ang pumatay kay Sarah ay hindi nagkaroon ng takot si Rambo upang harapin ang kalaban. Lumantad siya at inihanda ang kanyang pana dahilan upang tumakbo papalayo si Lieutenant Tai. Ngunit hindi pa rin ito nakaligtas at tuluyang pinatay ni Rambo. Hindi nagtagal ay dumating si Podolsky, sakay ng helicopter, buti na lamang at naiwasan ni Rambo ang inihulog nitong bomba. Pinaulanan ng bala ang tubig na pinagtaguan ni Rambo, ngunit nagkaroon pa rin ng pagkakataon si Rambo na lapitan ang isang helicopter ng kalaban. Sinubukang kontrolin ni Rambo ang helicopter, ngunit naroroon ang isang malaking sundalo. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Rambo na manalo sa laban. Nagawa niyang ihulog ang sundalo at maging ang piloto ng helicopter. Nagmadaling tumungo si Rambo sa kampo at pinasabog niya ang mga kuta ng kalaban. Hindi nakapalag ang mga kalabang sundalo at halos maubos ang mga ito dahil sa pagpapaulan ni Rambo ng bala at bomba. Lumapag si Rambo at pinatay niya ang natitirang sundalo upang tuluyang palayain ang mga bihag. Nagmadali silang sumakay ng helicopter, ngunit paparating na si Podolsky sakay ng isa ring helicopter. Nagpaputok ito ng mga missile, kaya't walang magawa si Rambo kundi iwasan ang mga ataking ito. Tumulong na rin ang mga pinalayang sundalo at nagawa nilang patayin ang isang tauhan ni Podolsky. Muling nagpaputok si Podolsky at doon ay tinamaan ang helicopter ni Rambo. Nagpakawala ng missile si Podolsky, ngunit biglang nawala sa kanyang paningin ang sinasakyan ni Rambo. Makaraan ng ilang sandali ay nahanap ni Podolsky ang helicopter na noon ay nakalapag sa may ilog. Lumapit si Podolsky sa pag-aakalang nasira ang helicopter ni Rambo upang tapusin ang mga ito. Ngunit meron pa palang bazooka si Rambo, bagay na hindi napaghandaan ni Podolsky. Matapos alisin ang panganib na ito, ay muling pinalipad ni Rambo ang noon ay sira ng helicopter patungo sa Thailand. Kinontak ni Rambo ang base upang ipaalam ang kanilang pagdating, bagay na ikinabahala ni Murdoch. Sa kabila ng delikadong sitwasyon ay nagawa pa ring bumalik ng base si Rambo kasama ang pinalayang sundalo. Agad na kumuha ng armas si Rambo at ngayon ay pagbabayarin niya si Murdoch sa ginawa sa kanya. Pinigilan siya ni Eric subalit hindi na magbabago ang kanyang isip. Samantala agad namang dinala sa hospital ang mga na-rescue na sundalo upang tingnan ang kalusugan ng mga ito. Tumungo si Rambo sa tech room at sinira ang lahat ng makabagong kagamitan na sinasabing makakatulong sa kanyang misyon. Matapos ito ay pinuntahan na niya si Murdoch na noon ay nanginginig na sa takot. Kinuha ni Rambo ang kanyang patalim at inakala ni Murdoch na katapusan na niya. Kapalit ng buhay ni Murdoch ay humingi ng aksyon si Rambo upang iligtas ang marami pang sundalong bihag sa Vietnam. Nangako si Murdoch kapalit ng kanyang buhay, kaya't lumabas na si Rambo. Masaya si Trotman na nakabalik si Rambo at binalitang pararangalan siya dahil sa kanyang kabayanihan. Ngunit tinanggihan ito ni Rambo dahil nararapat ang parangal na ito sa mga prisoner of war na tiniis ang torture ng kalaban. Binigay na rin ng presidente ang kalayaan ni Rambo kaya't muli siyang inalok ni Trotman na bumalik sa pagkasundalo, bagay na tinanggihan ni Rambo.
Ito ay dahil nasaksihan na niya ang mapait na karanasan sa pagkawala ng mga taong mahal niya at ang kalupitan ng digmaan. Ang tanging hiling na lamang ni Rambo ay manumbalik ang magandang relasyon ng mga sundalo sa kanilang bansa, upang lalo silang mabuhayan ng loob sa pagtatanggol dito.